ang tumalo kay Wesley na si Super Grandmaster Yu Yangyi na palaban sa quarterfinal round kay world number 1 Magnus. Uubra na ba siya dito? Pag-aralan natin ang 2 games. White dito si Magnus nag D4, Knight F6 si Yu Yangyi, Bishop F4, tinirahan kagad ng London. O, talagang di mapaghahandaan si Magnus eh. Nag E3, Bishop G4 at dito nag F3 sinangga muna. Bishop H5, maaga pong binigyan ng bad move ang tira ni Yu Yangyi. Dapat daw ay Bishop D7 at sa computer talagang Bishop D7 din. Ayan, sa human database and computer engine Bishop D7 ang tire. Pero dito, umatras kagad. G4 hinabol ni Magnus ay pinaghahabol. Kukulungin ang Bishop, obligadong gumawa ng paraan para may takasan. At nag G5, Knight D7, Bishop D3 sa lubong. Tinanggap ang challenge ng exchange at nag E6. At dito po nag G6, talagang tuloy-tuloy ang mga pang-iilang at mapanirang diskarte ni Magnus. Nag F6 lang. Syempre po, huwag capturein kasi makakapasok ang Reyna. Knight E2 at bumawi naman ng bad move ang computer engine sa panig naman ni Magnus. Ang old line ay Knight C3. Ayan. Pero parang normal din naman yung Knight E2. Develop nga eh. No? Pero tingnan natin, ang novelty na yan, ano ang hatol dyan? Nag C5 naman. Ang gusto ng computer ay Knight B6. Pero hindi po ako convinced sa approach ng computer na bakit binad mo ba yung Knight E2. Parang medyo malayo eh. Unang-una, wala namang mabilis na impact ang black. Kaya para sa akin okay lang yan. Nag C5 dito ang si Yu Yangyi at nag C4. Good move by Magnus. Yan ang mga masarap matutunan. Ano? Yung mga ganyang sabay-sabay na grabe na pala yung mababasag kasi yung gitna. Lalo na yung king nasa gitna pa. Knight B6. Kumapture sa D5. C4 muna. Queen E4. Okay. Tineret yung pawn sa E6. Pero bad move. Dapat daw po Queen C2 lang talaga. Pero si Magnus kasi is very unique eh. No, lagi siyang unique ang approach niya. Queen takes D5, Knight C3 at Queen to Queen. Ayan ang gusto niya mangyari. So wala ng Queen, pa endgame na ito. Nako, ingat ka Yu Yangyi, endgame na. Very solid ang center control ni Magnus. Knight C6 at nag Bishop C7. Ano idea? Kakapturin yung Knight. Knight B4, threatening Knight C2, Knight D3 check. Mukhang malakas naman ang paparating pero binigyan ng bad move ng computer. Dapat daw po is Bishop to B4. Okay? Mukhang i-exchange na yan dyan sa Knight. O pero Knight B4, Knight F4 naman ang ginawa ni Magnus. Tineret ang pawn E6. Ang accurate move ay King D2. Iwas sa parehong squares na may check. Okay, Knight F4, King D7, dinipensahan naman ni Yu Yangyi. Dapat daw po tira is Knight C2 check. King D2, capturing talaga ang tore. Makikipagsabayan ng ganon. Okay, itong Knight naman, kulong naman yan. Anytime pwedeng kuhanin. Ayan, pero lamang pa rin ang puti oh. Grabe mga nai-imagine ni Magnus na mga tema ng position. Ano? Galing. King D7, sinuportahan muna at kinapture ang Knight. Capture din and the King E2. So wala nang double-double. Bishop D6, good move. Ito malakas dyan yung E5. A3 paalis muna. Kinapture ang Knight. Kinapture din ang Knight. Yun nga lang, bad move ang binigay. Dapat po yung isa. Yun nga lang nakakailang. Papasok kasi may double eh. O pero, yan lang pala tira. Suporta lang. O pag kinapture kasi yan, may ganun lang eh. O di capture doon. Ayun ang diferensya. Pero kinapture kasi yung Knight. Bishop D6. Threat ang pawn. Push. Bishop B4. Bad move. Dapat daw ay Rook takes A1. Rook takes A1. Rook H6. Babalik yan dyan sa G1 para depensahan. And Bishop E7. With the idea to play F5 at atakihin yung pawn sa H4. Okay? Yan ang gusto ng computer. Pero nag-Bishop B4 si Yu Yanks at nag-Knight A4 tineret ang pawn sa B6. Bishop A5 depensa muna and Rook AC1. Yun lang.
Hindi kaya bumagsak yan. Depensa muna din. At nag-rook C2. Ayun, yan ang mga discarding papatong ang tore, pababagsakin yung pawn sa C4. Nag-rook H6. Ayan, para maabala si Magnus. Sige, gawin mo yan. Sige, subukan mo lang. Parang gano'n, ano? Sinubukan pa rin talaga. Hindi nasindak si Magnus. Binigay na talaga yung pawn G6. Pero nag-C3 muna. Aba. At nag-B4. Yun lang. Naku po, grabe. Papapasel ko sana sa inyo to, no? Nakalimutan ko eh. Eh wala, naitira ko na eh. Ang ganda ng tira. B4. Rook C4, aba. Kargahan sila ng malalalim kasi dito pag kinapture, very easy, no? Knight takes double. Winning na ang puti dyan. Quality up. Yan. Pero nag-rook C4 ha. Oh, meron ding katwiran ha. O pero tinuluyan talaga ni Magnus. Capture, rook takes C3, rook takes A5, at dito mga kamatyas. Sige po. O ito, ipapasel ko na sa inyo to. Napakaganda ng ginawa dito. Yung tira na yon ang nagbigay ng napakagandang, wala na, unstoppable halos. Pakiguess nyo po yung ginawa ni Magnus sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. And after natin ipakita, diretso kagad tayo sa second game nila. Start. Maraming salamat mga kamatyas. Congrats sa nakakita ng E5. Para limitahan ang hari. Kinapture. Capture, ni-resign na. Bakit po? Kasi kung kakapture ng pawn ay pag-checkin lang, walang puntahan yun. Lahat. Wala. Wala talaga. Kahit saan pumunta. Grabe yung pawn, bayani. Hindi talaga patatakasin ng king. Matyas! At kung isa pang option, what if mag-rook A8? Mag-rook C7 check pa rin. Babaking D8 and rook takes G7. Wala na. Depensado. Pupunta na yung isang tore doon. Nakatahi ang posisyon dito ni Yu Yangyi. Okay. Next game tayo. Black naman si Magnus. Parang andali-dali lang kay Magnus kay Yu Yangyi. Parang andali lang Nag-E4 si Yu Yangyi. C5 Sicilian. At tinirahan ng Rosolimo. G6 Neshmet Dinob variation. At kinapture na. Ayan, para magkaroon ng double pawn. Medyo bahagyang pangit na queenside pawn structure. Ng queen C7 lang. Castling E5. Ayan pala purpose ni Magnus sa queen C7 niya para makatulak E5. A4. A5. Okay, para maiwasan yung A5 ng puti. Kakain kasi ng space yan. At malapit nang mawala sa talaan ng aklat. Bishop G7. Bookline pa rin. Knight C4, Bishop E6, B3, sinusolid talaga yung Knight C4 na yan, and Knight F6. Nawala na po sa libro na naman. Ang old line ay Knight to E7, mga kamatyas. Okay. Knight F6, pakain ng buong buo ang pawn sa E5, pero nag-Bishop B2 lang. Gusto ni Yu Yangyi na hinugin o pahinugin talagang lubos ang pawn sa E5. Pero teka muna mga kamatyas, alamin muna natin. What if Knight F takes E5? Ano ba meron dyan? Ano ang gagawin? Mag-B5. Ayun. Simple lang pala. No? Papaalisin yung Knight na dumidepensa one piece down, maliwanag ang puti. At kung itong isang Knight naman ang ipangka-capture, ano ang gagawin? May Knight takes E4 naman. D takes E4, Bishop takes E5, pero mas okay pa pala yan. Kasi tingnan nyo po evaluation bar, di ba? O yan, mas okay pa yan. Then Bishop D2, okay. Okay pa to. Kumpara dito po sa ginawang Bishop B2, Knight D7. So sapat na sapat ang depensa ng E5. Knight G5. Ayan, para wasakin. Pero inunahan na ni Magnus ng wasak dyan sa Knight. H6 paalis. Knight H3. Bakit dyan po pumunta? Kasi nagbabalak dito si Yu Yangyi na tumira ng F4 at dito kinaslingan lang ni Magnus. Rook B1. Ayun lang. Kasi ang topic nandito na sa king side, biglang lumipat sa queen side na medyo parang malayo nga po ang patamaan. Dapat daw sa computer, i-F4 mo, i-diretso mo na yung plano na kapag kinapture, exchange, tapos knight takes F4. So, slightly better for white pa rin. Pero ang ginawa, nag-rook B1, medyo nalayuan sa tema ang computer, kaya binigyan ng bad move. Nag-rook E8 naman si Magnus. Para pag F5 mamaya, talagang solidong-solido ang E file, ang F file,
Pero mga kamatsas, B5 lang daw ang tira. Yun lang ang mga binibiling tira dyan. Takes, bakit? Tipong 1 pawn down, may C4. Aw, sarap. Yan ang mga malulupites na hiwaga ng chess. Pakain ng isang pawn tapos gaganyan. Grabe ang hirap gawin yan. Mahirap sa nerve yan ng human. So, dito lang tayo sa abot nerve lang, abot kamay, abot mata ng tao. Nag-bishop C3, okay? So, look out lang sa A5. B6, naniguro na si Magnus na talagang solid na yan. Rook B3, okay? Nagbabalak din na siguro pag angat ng Reyna mamaya. Medyo parang paiba-iba ng plano si Yu Yangyi, no? Parang hindi siya makapag-concentrate sa plano niya. F5, kinapture na po. Kasi kung di ka capture yan, magpupush yan, mamimit-pit yan ng king side. Kaya kinapture na capture, Queen H5 pumasok, and nag-Queen D6. O, mislog muna. Rook E1, Rook E7. Ano kaya ang plano ng kunat-kunat dito? Rook B1, Knight F6. Okay, binigyan ng bad move ang tira na yan. At nag-Queen G6 lang. Ayun. Pero ang accurate daw dito, mga kamatsas, ay Queen E6. Sabay hamon Queen to Queen. Islog lang. Yun lang pala ang tama. Pero nag-Knight F6, nag-Queen G6 naman si Yu Yangs. Bakit? Ano meron pag Queen takes pawn? May Knight D5. Okay. Atakado yung Reyna, pati ang Bishop sa C3. Kaya nag-Queen G6, Rook E6. Ayan na, para aalis na yung Knight. May discovered attack dyan. Queen G3 na patakbo, Knight H5 hinabol ni Magnus. Binigyan ng bad move at lumaki ang lamang dito ni Yu Yangyi. Dapat daw pong tira Queen to D8. Grabe namang tira yan. Bakit pag kinapture to, Rook FE8? Ipipin. Pag nag F4, Knight G4. Pag kinapture, Rook E3. Grabe. Grabe issues mga kamatsas. Itatrap pala yung Reyna doon. Dito, Bishop C3 na lang ginawa sa continuation and then Queenless pala yon, long collides. Malopites pala yon. Balik tayo. Pero Knight H5 ang ginawa ni Magnus, Queen H4 at nag-E4. Okay. Kala ko pinakain ng libre yung Knight eh. Takes. Knight F4. Ayan. Dito mga kamatsas, baka mapatanong kayo, coach, ba't di kinapture yung pawn? Magpipin lang daw kasi. Yan, bago kunin, no? Kasi may sapat pa yung control ng puti eh. Okay? Yan ang plano. Pero Knight F4 ang ginawa. Rook E5, Queen G3, capture sa D3, capture and capture King F7 para makover din yung G6 square. At nag-Queen F3, Rook E8, Rook B1. Umiwas ng exchange, inatake ang B6 at nag-Rook B8. Sapat munang depensa. G3 pasingaw muna sa back rank at dito nag-Rook B7, Rook E1, Rook E7 tapat, Rook B1, Queen E2. Ayan. Okay, at tinapatan ulit. Nangungulit lang si Magnus eh. Sige, anong gagawin mo? Knight D5 by Yu Yangyi. Pero kitang-kita pag kinapture may double mga kamatsas. Queen D8 umiwas lang at mali ang iwas. Dapat daw is Queen D4. Iwas na, sugod pa. Ayan na. So iba talaga pag sumusugod, no, mas may impact and pressure. Pero Queen D8 ang ginawa ni world number 1 at nag-Knight to E3. Another bad move by Yu Yangyi. Dapat daw is Knight to C3. Saan naman kaya pupunta yan? Ang hirap naman unawain yan. Parang walang ruta eh. Kung gaganon naman, bakit naman from Knight D5 hindi ka na pumunta dyan? Mabilis pa. Napa-Knight E3, pingas ang pawn sa D3. Pingas din to. Rook D1 muna. Hindi pwedeng pingasin, nakabitin eh. Queen E4, Queen to Queen. Nakipag ganon-ganon na. B5, yun lang po. Yun lang. Okay. Nangitim sa queen side ang mga pyesa. Capture. Knight E6 para maputo lang access. Makapunta yung rook sa likod ng pass pawn. Knight C4. Merong double-double. Rook B4 muna. Capture C4. Ayan. So, ang tanong dito ay papaanong gagawin ng rook para makarating sana siya sa likod ng pass pawn. Check.
Uy, ayun, good move. Tama, nakatempo. Yun, para dito na pupunta, di ba? Push, doon. Knight D4, di pwedeng capturein. May Knight E2. Check, genius. King G2, push. Yun lang mga kamatsas. Naihatid sa second rank ng may Knight kasi. Naku. Rook C3. Naku, yan pa isa. Exhibition pa. Teka muna mga kamatsas. Pero simpleng Rook B1 lang daw. Nasobra sa exhibition. O sabay promote. Wala na, okay na. Tapos ang gagawin dito, paano kung gumanito? May ganun. Ay, hindi pala pwedeng capturein. Laging may double. Double. O, bastawi. O, nag-E3 pa si Magnus. Medyo, Rook B2. Ayun, medyo pinasarap pa laban. Obligadong umalis, ano. At dito, grabe. Superb. Dalawang magkasunod na brilliant move, oh. Boom. Boom. Grabe, puro boom. Brilliant moves. Patay talaga si Yu Yangyi pag gaganyan ng tira. Check. Gumanon. Di pwede, sarap sanang capturing kaso kakapturing yung pawn eh. Mahirap pa rin King E4, grabe, accurate. Check. Okay, accurate, check. Kumain. Pag dito kasi dito kain, may promote na. Check dito, so magpo-promote na. Check ulit. Yan, kailangan agapan ang pag-reyna pero nag-C1 queen pa rin. Grabe, lamang ng isang tore bigla. Sa isang iglap, lumamang ng isang tore. At dito po, teka muna. Bakit ganon? Dito lang sana, King E4. Pero tumira dyan, double double. Hindi nakita, napatira sa bagay. Dying seconds sa sila, nagmamadali na. Grabe naman yun. Blunder sana si Magnus, Check. Ayun, mga kamatsas. At dito po, matsakaw na matchas. What a world number 1. What a Magnus talaga. Grabe. Hindi po umubra si Yu Yangyi na tumalo kay Wesley. Parang bumangga sa matigas na pader talaga pag si Magnus ang kalaban. At ito po ang pairing na aasahan natin. Magnus Carlsen versus Arjun Erigaisi. Hikaru Nakamura versus Alireza Perusia. Grabe, binokya ni Nakasinepo. Caruana. Okay, pandikit lang sila pero natalo siya kay Perusia. At okay, abangan natin ang magiging resulta dito. Kanino po kayo? Lapag nyo lang sa comment section below. Sino ang sa pakiramdam nyo ang napupusuan yung maglalaban dito sa pinali. Okay, may losers bracket pa po Yun nga lang po, no, unfortunately kay Wesley sa kanyang losers bracket, malungkot din mga kamatsas kasi natalo pa rin si Wesley sa losers bracket ng round 1 pa lang. Bumagsak Ayan talo kay Esipenko 2-1. Wala talaga wala sa condition si Wesley. Kaya sa losers bracket, may chance pa naman yung mga natalo sa winners bracket. So parang basketball type of brackets to, no, mga kamatsas. So yan po, maraming salamat sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo. Ano man po ang inyong suggestion, rekomendasyon at mga opinion na masasabi, lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.